Mhm. Hello, thank you. 여보세요. 화잉화잉 다그. Hello. Hello, hello. Mami, sa napagupitan. Teka, mami, parang biglang Thank lumitaw you. SM. Di kami makapaniwala dahil 8 o'clock pa lang ng umaga. Dito kami kilala. Teka lang, mami, si Tuntun, may naiwan. Iwan yung isip ni Tuntun sa bahay. Yung pinaliguan siya at saka lang siya natauhan na nasa grooming salon pala siya. Hashtag, huling ligo bago matanggal ang eklog. Pagkatapos ni Tuntun, ako naman ang isinalang. Hashtag, unang ligo pagkatapos matanggalan ng itlog. Pangit man sa inyong paningin, mamaya po, pogi na. Hintay lang kayo at pag natuloy yung buhok ko, makikita nyo na si Tapmit. Para makaiwas sa stress sa traffic, dumaan kami sa shortcut. Kaso ibang stress naman ang nakuha namin dito sa shortcut. Sa sobrang liit ng daan, aatakehin kami sa kapwa. Kapag may makakasalubong kami kasi ang katabi namin, bangin na. Paglabas naman namin ng shortcut, daan papuntang buwan naman yung nadaanan namin. Mas patag pa ata dito yung bukid sa amin. 1 o'clock na ng hapon nung nakarating kami sa SM. Na-stress kami pero kita nyo naman, poging-pogi pa din. Dahil pinag-room kami, ipasyal daw muna kami sa SM para peace offering. Sa bahay ay pinatikim ni Mami si Tuntun ng itlog. Kaya Tonton, tinuturo lang ni Mami kung ano ang mawawala sa'yo sa Friday. Dito sa moment na to pinagtapat na kay Tonton na ikakapun siya isa surgery. Hindi ko alam kung naiintindihan ni Tonton yung sinasabi ni Mami kasi hindi ko mabasa yung mukha niya. At iisa lang yung expression. Inabukasan 7:30 AM kami umalis ng bahay para di kami malit sa appointment ni Tonton. Naglalambing pa siya kay Mami. Pura na Tonton, di mo na madadaan si Mami sa ganyan. Naka-down payment na tayo. Bandang 9 pala nung nakarating kami sa Mount Sinai Taguig. 10 yan pa yung surgery niya kaya naghintay pa kami ng konti. Mga 9:30 kinuha na si Tonton para daw i-prepare. Nagkaroon pa nga ng kaunting drama-rama sa umaga bago ibiti si Tonton. Start yung surgery niya bandang 10:30 na. Parehas kaming kinakabahan sila Mami sa loob ng bed at ako naman dito sa sasakyan. Habang hinihintay namin si Tonton parang sobrang bagal umikot ng oras. Nakailang ulan at araw na yung nakita namin pero di pa rin tapos ang surgery ni Tonton. Iba't ibang aso at pusa na din ang nakita namin habang nag-aantay. Bago pa mag-emotional breakdown ng aming Mami, mga 11:55 pinuntahan na siya ng vet ni Tonton para sabihin successful ang surgery at natanggal na ang iklog ni Tonton at ng-cyst pati nalinis na din ang kanyang ngipin. Lahat na ata anong santo ay nadasalan niya habang nagsisurgery si Tonton. Dahil hindi pa din ako kumakain ay pinakain na muna ako ni Mami ng treats. Hindi ako tatanggihan, Mami. Naghintay lang kami ng mga 2 hours para magising si Tonton kasi groggy pa nga daw siya. Kaya nung mga 2 o'clock at saka pa lang kami pinaakyat sa recovery room. Araw nga na yun ay 3 snow pala ang nandun sa recovery room at ang tinuturo sa amin ay itong snow na higante. Ay Doc, maliit lang po yung snow na kapatid ko. Magkaiba kasi yung doktor na nag-surgery sa nagbabantay sa surgery room kaya medyo nalito sila. Tapos lahat na snow sa recovery room ay lahat sobrang itim at talaga nga namang pare-parehas ang brain cells ng ating Mami. Kaya yun pa naging snow ang itim. Kalikutan nga ni Tuntun dito at gustong-gusto na niyang umuwi. Kaya pinrep na siya at hinintay na lang namin siya ibaba para makauwi na din kami. Buti na lang at hindi talaga kami inabutan ng malakas na ulan kasi sabi niya babagyo daw. Buti nung umuwi kami kaunting ulan lang yung nadaanan namin. Ito pala yung sinend sa amin na video ni Doc pagkatapos ng surgery ni Tuntun. Ang aming Mami kabado 20 maghintay dito. Si Tuntun pala bago ang surgery no reaction at chill na chill sa kains niya. Doc, bakit is infected ang nakalagay dyan? Marian, dapat ang nakalagay mo wawala ng iklog. Nung nakita ko si Tuntun tuwa ako kasi sa wakas hindi na ako nag-iisang walang iklog. Ano ka ngayon, Tonton? It's a tie. Ito nga pala yung before and after nung kanyang dental procedure. Binigyan kami ng discount dyan kasi maliit naman ang ipin ni Tuntun. Kaya instead na 6,500 ay naka-discount at naging 4,000 na lang. Di na kami nakakuha ng picture ng sis na tinanggal. Pero para sure ay bukod sa sis tinanggal na din yung isang mamar ni Tuntun. Yung sis niya ay dun medyo nakadikit. Yung tinanggal ay isisend for biopsy at malalaman namin ang result 10 days from now. Pauwi na kami sobrang antok pa din ni Tuntun at habang nagbabiyahe naghihilig pa nga siya. Nakahatak para kasi ang dila ni Tuntun pag nagsisurgery kaya nagiinip pa ata siya at nakalabas pa din ang dila niya. Naghiwalay kami ni Mami kasi baka daw matagalan ko si Tuntun kawawa naman. Uwi kami sa bahay ng mga 5 PM na at ito nga yung naging gulungan ni Tuntun. Design lang talaga yung harang ngayon just in case
lumakad siya. Pero alam naman ni Mami na hindi siya naglilikot, kaya yung cage niya butas din daw ang gilid. Try nang pakainin si Tonton dito kasi pwede na nga siyang kumain. Siyempre,